Magandang araw sa inyo mga banateros at ito na naman si Banat Bayang pambansang banatero ng bayan na ito. Anyway, pag-usapan na po natin tungkol dito sa issue ng relo. Naku, wewe, oo. Kawawa naman yung sundalo. Yung sandalo daw po ay pinarusahan. Anak ng tutsang kalabaw. Hindi na nga nahingi yung relo. Napahiya na nga. Pinarusahan pa. Napakawalang nyari naman ako. Hindi ko na talaga alam kung ano nangyayari sa bayan natin. Bakit ganito na nangyayari sa bayan natin, ano? Para bagang monarkiya ang ating bayan. Ano ho ba ibig sabihin nito? Ito po yung may mga hari. Ang huling kasing pagkaalam ko nung panahon ni Pangulong Duterte, pag sinabi mong public official, ikaw ay isang pampublikong alipin or public servant. Ngayon, hindi eh. Para bagang naging hari na mga presidente, ang speaker, naging hari-hari, ewan ko, hari-hari ano. Hindi kasi tila pagka ikaw kumontra, yari ka. Pag ikaw may hininging pabor, tulad nitong paghingi ng relo, masamang tao ka, animal ka. Hindi, ganun di ba? Alam mo, mga kababayan, tama yung sinabi ni VP Sara Duterte. Alam nyo, maganda yung sinabi ni VP Sara Duterte. Etong mga sundalo na to, napuputulan ng kamay ito. Ano ba naman yung relo lang ibigay mo? Pinagtawanan mo pa at meron pang come again, another day. Ganun, come again? Alam mo? Come again, another day. May ganun may ganun. O kaya naman tila siya nasabi nga niya is, why do you want my watch? Wanna buy watch, Joe? Pero gayon pa man, alam nyo mga kababayan, ako sa paniniwala ko at pagtingin ko, hindi ito yung usapin na, kasi may mga nagpapalabas dyan na hindi naman kasi tradition yan hindi naman kasi tama yan siya gumaganon-ganon yung mga pinklawan, yung mga tagapagtanggol ng mga tanso o itong tagapagtanggol na mga loyalista, sinasabi nila wala naman daw sa tradition yan. Okay, panoorin po muna natin itong ginawang parusa. Ikinumpirma po ito ng AFP na pinarusahan po. Sana naman hindi lumuhod sa munggo. Pinarusahan po nila yung sundalo na graduate na nanghingi ng relo. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na may kadeting humingi ng relo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang graduation ceremony. Ibig sabihin mga kababayan, more than anything else, the first fact, totoo yung sinasabi ni VP Sara Duterte. Tapos na usapan Kahit ano pang palusot, tradisyon, hindi tradisyon, masama ginawa niya, hindi na usapan. Ang usapan, totoo yung sinasabi ni VP Sara Duterte na hiningi yung relo ng isang kadete kay Pangulong Marcos. At ang nangyari napahiya. Yun po ang fact. Ngayon kasi nililihiso ng media, nililihiso ng ilan, nililihiso ng mga tanso na vlogger na hindi naman kasi tradition yan. Wala kaming pakialam. Whether it's tradition or not tradition. The way the president answered the kadete. Hindi tama. Mata pobre. Merong pitik, ika nga. Merong hindi maganda. Tama, mali. Yun ang dito. Ceremony noong Mayo, kasunod ng mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noong Biyernes. Pero hindi umano ito karaniwang ginagawa at hindi katanggap-tanggap. Kaya pinatawa ng parusa ang naturang kadete. Nakatutok si Chino Gaston. Ito ang graduation ceremony ng Philippine Military Academy sa Baguio City noong Mayo na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte.
Hindi sinabi ni VP Sara kung ito ang tinutukoy niyang seremonya kung saan may nanghingi ng relo sa Pangulo na kanyang tinanggihan at dito raw napagtanto ng bise na toxic na ang kanilang relasyon. Pero ayon ngayon sa Armed Forces of the Philippines, sa gitna ng graduation rites, may kadeteng nanghingi ng suot na relo ng Pangulo. Sa video makikitang inilapit ng Pangulo ang kanyang ulo sa kadete pero hindi nito ibinigay ang kanyang relo. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, hindi ito karaniwang Ay, grabe. Tingnan nyo yung tingin ni ano. Kasi nakita nyo yon, inislow mo pa talaga. Oo, ayan o. binigay ang kanyang relo. Kinukuha na ni BP Sara Duterte itong folder para hindi na siya mahirapan. Tingnan nyo yung parang ano. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, Yung sumimangot eh. Nakita nyo yun? Sumimangot eh. Why would I give you my watch? Watch Joe. binigay ang kanyang relo. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, hindi ito Ay, grabe. karaniwang ginagawa At grabe yung tingin, ha? Alam mo mga kababayan, hindi natin hindi natin siya sinasabi na tayo ay pabor o hindi pabor o whatsoever. But the point here mga kababayan, yung sinabi ni BP Sara Duterte ay totoo. 'Di ba? Kasi tandaan ninyo, sinabi ni ni Vice President Sara Duterte ito, it is because she is saying toxic na ang nasa administration. Why? It is because sa tingin niya hindi na nakakaramdam sa problema ng mamamayang Pilipino, yung mga ordinaryong Pilipino. Hindi na ho. Parang feeling niya out of touch na ang mga gobyerno ngayon sa mamamayang Pilipino. Kaya feeling niya toxic na. Ayan o, kita nyo, pakita ko uli o. Ayan o. I-slow mo natin o. Ayan o. makikitang inilapit ng Pangulo ang kanyang ulo sa kadete pero hindi nito ibinigay ang kanyang relo. Tingnan nyo itsura ni Madam BP. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, hindi ito karaniwang ginagawa ng mga kadete at hindi ito katanggap-tanggap na asal. Alam mo, may bahagya ditong medyo na-disappoint ako sa sagot ng AFP. Meron akong bahagyang na-disappoint ako. Na parang sinasabi nila dito, nilaglag nila yung tao na nanghingi. Kasi sinasabi dito, it's actually an isolated case that does not reflect the overall culture and training of academy. Ito ang nangyari dito. It was a moment of euphoria. Actually an isolated case and does not reflect the overall culture and training within the academy. It happened when the cadet, it's in a moment of euphoria. He was facing the president and he made a mistake. Yun yung part na hindi ko gusto. Yung sabihin na, he made a mistake. This behavior is neither common or acceptable. Kasi, madam, ako, ito lang po hindi siguro yung AFP spokesperson sinasabi lang naman niya kung ano yung sinabi sa kanya. Pero doon sa ating AFP, kasi kung bawal po yun, di ba ginawa nung panahon ni Pangulong Duterte, di sana winarningan nyo na yung mga kadete ngayon. Di ba? Wag yun nang uulitin yun, ha? Masama yung ginawa ninyo kay Pangulong Duterte noon, wag yun nang uulitin. I don't think so na sinabi nyo yon. Ibig sabihin, maybe ako hindi ko naman alam yung buong pangyayari. Pero maybe, hinayaan nyo yun. You did not say anything bad, o hindi nyo pinagalitan, o hindi nyo pinarusahan, o dinisiplina. Yung gumawa nun kay Pangulong Duterte, and this time, because napahiya lang yung Pangulo sa kanyang hindi magandang asal, pinarusahan ninyo yung kadete. Hindi mo maganda yun. Yun lang po ang aking gustong sabihin dito. Sana man lang po, tinayuan ng AFP yung kanilang kadete at sinabi nilang it is okay, we will reprimand or we will make sure it will never na mauulit ito, it will never repeated. Yung mga ganun ba? Not to the point na parang dinidiin pa nila na masama
hindi magandang behavior ang ginawa nitong kadete na to. This behavior is neither common nor acceptable. Ayon sa AFP, pinatawan na ng kaukulang parusa ang kadeteng naka-assign ngayon sa Philippine Air Force. Oh, yan oh, konfirmado, pinarusahan pa yung naku, hindi maganda. Ako, I'm disappointed. Really, I'm disappointed. I mean, kung hindi kaya napansin ni BP Sara Duterte ito at hindi niya binring out yung frustration at kung hindi niya sinabi na napahiya yung kadete, papansinin kaya ito? Feeling ko, ewan ko kung tinawagan sila ng Malacanang at sinabi sa kanila, napahiya ang presidente, tignan nyo, ginamit tuloy ni Sara, iniinda yung halimbawa na yung parusahan nyo yan. Hindi ako sure kung ganun ang ginawa. Oh. Baka naman hindi ganun. Baka ganito. Hoy! AFP Chief! Napahiya kami, oh. Gusto mo ma-bad shot sa akin? Kung ayaw mo ma-bad shot, parusahan mo yung yung kadete na yan kasi bad shot siya sa akin. Ikaw talaga, banat ba? Ay, nako naman. Ano sa tingin nyo? Ano nangyari? Tinawagan kaya ng Malacanang ang AFP para parusahan itong batang to? O kusa ng AFP ito? Ano sa tingin ninyo, mga kababayan? I-comment nyo dyan. Babasahin nyo natin yan, ha? Tandaan ninyo, i-comment lang po natin para mabasa natin na salubin ng mga kababayan natin. Alam mo, maganda kasi dito sa YouTube.